King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1001. Samsara Death Eyes. Nawala ang mga array sa kanang bookshelf, at dirdiretsong naglakad si Zhao Feng papunta dito. Bagamat tumibok ang puso ni Jilan nang makitang nawawala ang hanay, hindi siya nang ahas na hawakan ito nang walang pahintulot ng Sacred Lord Star Demon. Kinuha ni Zhao Feng ang isang random na libro. Pagsusuri ng mga diskarte sa Fire Eye Bloodline. Tumigil sandali si Zhao Feng. Karamihan sa mga nilalaman sa bookshelf sa kaliwang bahagi ay batay sa Tao of Illusions, na nakatulong sa mga disipulo ng Ji family, na mayroong illusion type Purple Star Eyes. Sa kanang istant ay may mga diskarte sa Eye Bloodline ng lahat ng uri, kabilang ang ilang napakabihirang at malabo. Binuklat ni Zhao Feng ang mga libro at sinubukang hanapin kung ano ang kinaiinteresan niya. Nahanap. Samsara Death Eyes. Walang gaanong libro dito, at hindi nagtagal ay nakita ni Zhao Feng ang gusto niya. Ang Eyes of Samsara ay naglalaman ng mga batas ng langit at lupang samsara. Maaari nitong tipunin ang durog na kaluluwa ng isang taong patay sa mundo at bigyan sila ng bagong buhay sa pamamagitan ng Samsara of Death. Maingat na binasa ni Zhao Feng ang aklat na ito. Ang Eyes of Samsara ay nauugnay sa mga pangunahing batas ng langit at lupa. Ang Samsara of Death ay hindi maaaring kopyahin kung wala ang mga mata. Sa makatuwid, kahit na maunawaan ng isang tao ang teorya sa likod ng Eyes of Samsara, halos imposible para sa ibang mata na gamitin ito. Upang mabuhay muli ang isang tao, kailangan munang mag-iwan ng Mark of Samsara sa kanila. Naiintindihan ni Zhao Feng. Ang mga kaluluwa lamang ng mga may Mark of Samsara sa kanila ang maaaring mabunot ang kanilang mga kaluluwa mula sa samsara ng langit at lupa. Ang kapangyarihan ng samsara ay nasa lahat ng dako at maaaring lumipat sa kalawakan, kaya ang prosesong ito ay maaaring makumplito kahit na sila ay ilang daang milyong milya ang pagitan. Ito ang dahilan kung bakit ang Emperor of Death ay maaari pa ring buhayin kahit na siya ay namatay na napakalayo sa sona ng kontinente. Hindi lahat ay mabubuhay muli sa pamamagitan ng Eyes of Samsara. Bahagyang lumabo ang ekspresyon ni Zhao Feng habang patuloy siyang nagbabasa. Ang mga kaluluwang binuhay sa pamamagitan ng Samsara of Death ay hindi maaaring sakupin ang anumang buhay na katawan at maaari lamang umiral sa mga immortal samsara bodies na nilikha ng Eyes of Samsara. Dahil ang samsara immortal bodies ay nilikha din sa pamamagitan ng Samsara of Death, hindi sila maaaring mamatay. Natigilan si Zhao Feng nang magsimula siyang maunawaan. Ang langit at lupa ay may samsara, at ang Eyes of Samsara ay may access sa Tao of Samsara. Nangangahulugan ito na ang Eyes of Samsara ay may sariling individual na mundo na nakapaloob sa kanila. Ang lahat ng nilalaman sa loob ng Samsara of Death ay hindi na bahagi ng mundong ito. Ang may-ari ng Eyes of Samsara ay karaniwang Diyos ng Samsara. Mukhang may sariling mundo din ang aking God Eye. Naisip ni Zhao Feng ang Ancient Dream Realm, ngunit wala siyang kontrol dito. Baka kapag ganap na nagising ang kanyang God Eye, magagawa na niyang pamunuan ang mundong iyon. Ang Eye of Death ay tila may sukat din ng kamatayan, ngunit wala siya masyadong sigurado sa mga kakayahan nito. Nangangahulugan ito na ang 8 Great God Eyes at ang kanilang mga inapo ay lahat ay may kanya-kanyang individual na mundo. Pagsusuri ni Zhao Feng pagkatapos basahin ang tungkol sa Eyes of Samsara. Siya ngayon ay nagkaroon ng karagdagang pangunawa sa 8 Great God Eyes. Natapos itong basahin ni Zhao Feng pagkaraan ng ilang sandali. Ipinakilala ng Samsara Death Eyes ang Samsara of Death, ngunit binanggit lamang nito ang isang punto tungkol sa Samsara of Life. Ang Samsara of Life ay maaaring buhayin ang isang tao sa loob ng isang tiyak na oras pagkatapos ng kanilang kamatayan. Natigilan si Zhao Feng. Gaya ng inaasahan, may kakayahan ang Eyes of Samsara na ibalik ang mga tao mula sa mga patay. Gayunpaman, hindi ito nagbigay sa kanila ng bagong buhay, hinayaan lamang silang magpatuloy na umiiral sa ibang estado. Ang istilong ito ay tila lubos na katulad ng kung paano nagkaroon ng bagong buhay si Liu Qingxen. Bulong ni Zhao Feng sa mahinang tono. Sa kabuuan, sa wakas ay naunawaan ni Zhao Feng ang isang tiyak na halaga tungkol sa mga kakayahan ng Eyes of Samsara. Maliban kung talagang kinakailangan, ayaw ni Zhao Feng na maging kaaway ang may-ari ng Eyes of Samsara. Matapos basahin ang Samsara Death Eyes, ginugol ni Zhao Feng ang natitirang oras niya sa iba pang mga libro. Ang pambihira ng anumang libro dito ay halos kapareho ng antas ng Samsara Death Eyes.
Hindi nagtagal ay tumingin si Zhao Feng sa isang libro sa kanyang kamay, Soul Recovering Divine Technique. Si Zhao Feng ay lubos na naakit sa pangalan ng may akda bago pa man niya basahin ang nilalaman. Ito talaga ang parehong may akda na sumulat ng 10,000 Divine Thoughts Technique at Soul Splitting Technique. Sa wakas ay naunawaan ni Zhao Feng ang ibig sabihin ng Sacred Lord Star Demon, at umaasa siyang hindi rin kumpleto ang aklat na ito. Pagkatapos ay sinimulan ni Zhao Feng na basahin ito. Napaka-deskriptibo. Bulalas ni Zhao Feng. Ang Soul Recovering Divine Technique na ito ay hindi lamang isang cultivation technique. Naglalaman din ito ng maraming teorya at tala. Ang pamamaraan na ito ay maaaring paikliin ang kaluluwa, ngunit ang pinakamahalaga, maaari nitong mapataas ang bilis ng pagbawi ng kaluluwa. Ang mga kaluluwa ay parang katawan lamang. Pareho silang may tiyak na bilis ng pagbawi kapag sila ay nasira. Gayunpaman, ang kaluluwa ay nakabawi ng napakabagal. Sa makatuwid, karamihan sa mga tao ay nagdadala ng ilang gamot na maaaring magpagaling sa kaluluwa kasama nila. Hindi masyadong kapaki-pakinabang ang Soul Recovery Divine Technique na ito. Nasuri ito ni Zhao Feng. Kahit na nilinang niya ang Soul Recover Divine Technique sa maximum, ang bilis ng paggaling nito ay mas mababa sa maraming mga gamot na nakapagpapagaling ng kaluluwa. Higit pa rito, ang Soul Recovery Divine Technique ay may napakahigpit na pangangailangan, at kahit na ang mga dalubhasa sa kaluluwa ay maaaring hindi maabot ang pangangailangang ito. Gayunpaman, ang huling linya sa diskarteng ito ay nakakuha ng atensyon ni Zhao Feng. Kung nililinang ng isang tao ang Soul Recovery Divine Technique, maaari nitong mapataas ang rate ng tagumpay gamit ang Soul Splitting Technique. Talagang nagustuhan ni Zhao Feng ang Soul Splitting Technique, ngunit ito ay isang medyo delikadong pamamaraan upang matuto. Napagtanto din ni Zhao Feng na ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay nagpapataas ng epekto ng Soul Recovery Divine Technique. Sa hitsura nito, ang Soul Splitting Technique ay hindi ang isa ng direkta pagkatapos ng 10,000 Divine Thoughts Technique, ang Soul Recovery Divine Technique ay nasa pagitan nila. Kaagad na kabisado ni Zhao Feng ang nilalaman ng Soul Recovery Divine Technique. Sa kabutihang palad, ang grado ng kasanayang ito ay hindi masyadong mataas, kaya ganap na matututuhan ito ni Zhao Feng sa kanyang antas ng kahusayan sa kaluluwa. Siguro naisip muna ng may akda ang Soul Splitting Technique ngunit napagtanto na hindi ito kayang linangin ng mga normal na tao, kaya nagpasya silang lumikha ng 10,000 Divine Thoughts Technique at ang Soul Recovery Divine Technique. Sa wakas ay naunawaan ni Zhao Feng kung gaano kahalaga ang Soul Splitting Technique ngayon. Hindi nakakagulat na sinabi ng makina sa Heaven's Legacy City na ang kompletong Soul Splitting Technique ay hindi bababa sa isang Peak Heaven Grade Technique. Kailangang linangin ng isa ang dalawang pangunahing kasanayan bago ang Soul Splitting Technique, at ang mga kinakailangan para sa dalawa ay napakataas. Halimbawa, nilinang ni Duan Moching ang 10,000 banal na kaisipan sa loob ng ilang libong taon at hindi pa rin umabot sa napakataas na antas. Sa kabutihang palad, malapit nang matapos ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique, at kumpiyansa siyang matatapos niya ang paglilinang ng Soul Recovery Divine Technique sa lalong madaling panahon. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na tingnan ang Soul Splitting Technique sa mas positibong liwanag. Hindi nakakagulat na ang Sacred Lord Star Demon ay interesado sa Soul Splitting Technique. Marahil ay naiintindihan na niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique sa isang tiyak na lawak, at mayroon na siyang Soul Recovery Divine Technique. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na magtaka kung linangin ng Sacred Lord Star Demon ang Soul Splitting Technique o hindi. Nang natapos na ni Zhao Feng ang pagsasaulo ng mga nilalaman ng Soul Recovery Divine Technique, ang boses ng Sacred Lord Star Demon ay tumunog. Sa hitsura nito, ang little friend ay natamo ngayon. Makakabalik ka bukas. Sinulyapan ni Jilan ang bookshelf na may matinding pagnanasa. Inilapag ni Zhao Feng ang libro sa kanyang kamay at mapagpakumbaba na nagsalita. Narinig ko na ang Purple Star Tower ng G Family ay napakasikat at maaaring makatulong sa mga diskarte sa ilusyon at pagpipino ng kaluluwa ng isang tao. Hihihi, sige, bibigyan kita ng Purple Star Token. Isang purple token na may nakasulat na hexagram ang lumutang sa harap ni Zhao Feng. Purple Star Token. Nagulat si Jilan. Kailangang malaman ng isa na ang mga miyembro ng G Family ay kailangang gumastos ng malaking halaga ng mga puntos ng kontribusyon ng pamilya upang makapasok sa Purple Star Tower, at ang kanilang oras ay limitado rin.
Ang Purple Star Token ay karaniwang ginagantimpalaan kapag ang isang miyembro ng pamilya ay gumawa ng napakalaking kontribusyon, o ito ay ibinigay bilang pinakamataas na gantimpala para sa mga kompetisyon sa loob ng pamilya. Bagamat isang beses lang pinapayagan ng Purple Star Token ang user na pumasok sa Purple Star Tower, walang limitasyon sa oras. Salamat, Senior. Bahagyang yumoko si Zhao Feng habang kinukuha ang token, pagkatapos ay umalis sa pribadong bulwagan ng Sacred Lord Star Demon kasama si Jillian. Sinimulan ni Zhao Feng na linangin ang Soul Recovery Divine Technique kasama ang 10,000 Divine Thoughts Technique sa gabi. Maaari nitong mapataas ang bilis ng pagbawi ng kaluluwa. Talaga, ito ay tulad ng isang pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan para sa kaluluwa. Tinansya ni Zhao Feng na kailangan lang niya ng ilang buwan para maabot ang rurok ng 10,000 Divine Thoughts Technique. Dahil ito ang unang pagkakataon na nilinang ni Zhao Feng ang Soul Recovery Divine Technique, napakabilis ng kanyang pag-unlad. Naabot niya ang ikatlong antas sa loob lamang ng isang gabi. Pagkatapos linangin ang Soul Recovery Divine Technique, nalaman ni Zhao Feng na ang kanyang Lightning Soul Body ay mayroon na ngayong hindi maipaliwanag na liksi. Dumating si Jillian tulad ng nakagawian kinaumagahan. Zhao Feng, hayaan mong dalhin kita sa Purple Star Tower. Sa teknikal na paraan, patuloy siyang pumupunta para gabayan si Zhao Feng dahil sa utos ng Sacred Lord Star Demon, ngunit hindi ito pinansin ni Jillian. Dahil kay Zhao Feng, pinayagan na siyang pumasok sa pribadong bulwagan ng Sacred Lord Star Demon at magbasa doon sa loob ng 2 araw. Sa kasamaang palad, wala pang 10 aklat ang naisalo niya. Tara na, lumabas si Zhao Feng sa kanyang silid. Ang Purple Star Tower ay ang pinakatanyag na lugar para sa paglilinang sa G Family. Dahil mismo sa Purple Star Tower kaya ang mga miyembro ng G Family ay napakahusay at nagkaroon ng napakatibay na pundasyon sa mga tuntunin ng kaluluwa at ng Tao of Illusions. Ang ilan sa mga puwersa sa labas ng mundo ay gugugol ng malaking halaga ng mga mapagkukunan upang bilhin ang karapatang makapasok sa Purple Star Tower. Ito rin ang dahilan kung bakit napabilang pa rin ang ilang pamilya sa loob ng 8 Big Families kahit hindi na sila kasing lakas ng dati. Ang 8 Big Families ay lahat ay may kanya-kanyang kakayahan at espesyal na mga lugar, at nakabuo sila ng magandang ugnayan sa ibang puwersa. Ang Purple Star Tower ay nasa pinakasentro ng G Family, at marami pa itong miyembro doon. Ang balita ng pagdating ni Zhao Feng ay kumalat din kahapon. Tingnan mo, si Zhao Feng. Si Jillian ay hindi pa talaga nai-inlove kay Zhao Feng, tama ba? Imposible. Sa aking pananaw, tiyak naguguluhin ni Jillian si Zhao Feng. Nag-usap ang mga alagad sa isa't isa. Ang mga pandaman ng mga eksperto na dalubhasa sa Tao of Soul ay halatang napakalakas, at bahagyang namula ang mukha ni Jillian nang marinig niya ang lahat ng ito. Hindi maiwasan ni Jillian na isipin na si Zhao Feng ay talagang mas mahusay kaysa kay Jillian. Elder, gusto naming pumasok sa Purple Star Tower. Sabi ni Jillian sa mga elder na responsable sa Purple Star Tower. Kasabay nito, kinuha ni Zhao Feng ang Purple Star Token. Purple Star Token. Nagtataka ang isang elder kay Zhao Feng. Iilan lamang sa mga miyembro ng Upper Echelon ang may karapatang magbigay ng Purple Star Token. Pwede na kayong dalawa pumasok. Naglakad sila papunta sa Purple Star Tower, ngunit kailangan ni Jillian na magbayad ng mga kontribusyon na puntos. Naging malabo ang kanilang paningin matapos makapasok sa Purple Star Tower. Mayroon lamang makapal na lilang ambon sa unahan nila, at sa tapat ng unang palapag, magkakaroon ng futon sa lupa na may isang alagad na nakaupo dito. Halos lahat ng mga futon sa unang palapag ay kinuha ng mga disipulo ng G Family na nasa True Spirit Realm. King of Gods, Kabanata 1002. Forbidden Illusion Lost World. Malapit sa tinutuluyan ni Zhao Feng. Jillian, pumunta ang batang iyon sa Purple Star Tower. Tumakbo sa kanya ang isa sa mga crony ni Jillian. Nagsalubong ang mga kilay ni Jillian. Sa hitsura nito, ang Sacred Lord Star Demon ay nagbigay ng malaking kahalagahan kay Zhao Feng. Binigyan pa niya siya ng karapatang gamitin ang Purple Star Tower. Hihintayin na lang natin siya sa labas ng Purple Star Tower. Sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaitim na damit sa tabi ni Jillian habang kumikinang ang kanyang mga mata. At saka, mukhang sumama si Jillian kay Zhao Feng. Sabi ng crony sa maliit na boses. Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Jillian habang nag-aapoy ang galit sa kanyang puso.
Pera na. Hinampas ni Jillian ang kanyang braso at umungol sa mababang tono. Hindi pa niya naramdaman ang ganoong kahihiyan sa Ji family noon. Malinaw na hindi niya bibitawan si Zhao Feng ng ganoon kadali. Hindi kikilos ang lolo ni Jillian laban sa isang junior dahil sa isang maliit na bagay. Higit pa rito, si Zhao Feng ay panauhin ng Sacred Lord Star Demon. Gayunpaman, sinundan ng lolo ni Jillian si Jillian ng kanyang pangalawang disipulo, si Ji Chengming. Ang katanyagan ni Ji Chengming ay mas mababa lamang kay Ji Dengtian, na isang quasi-Sacred Lord expert. Hindi naniniwala si Jillian na hindi niya matuturuan ng leksyon si Zhao Feng sa pagkakataong ito. Ji Chengming, huwag mo siyang masyadong saktan. Isang masamang ngiti ang ipinakita ni Jillian. Noong nakaraang pagkakataon, pinawalan siya ng mukha ni Zhao Feng sa harap ni Jillian. Sa pagkakataong ito, gagawin niyang mas masahol pa ang kalagayan ni Zhao Feng, o kung hindi, paano iiwan ni Jillian si Zhao Feng. Sa loob ng Purple Star Tower, sina Zhao Feng at Jillian ay dahan-dahang naglakad pasulong. Ang unang palapag ng Purple Star Tower ay puno ng mga disipulo ng True Spirit Realm. Natagpuan ni Zhao Feng na mayroong napakalalim na hanay sa paligid ng bawat futon sa pag-inspeksyon ng kanyang kaliwang mata. Anumang lugar sa Purple Star Tower ay may special na dimensyon na pumuputol nito mula sa labas ng mundo. Paliwanag ni Jillian kay Zhao Feng, at tumango ang huli. Kung walang special na dimensyon dito, wala nang saysay ang paglilinang dito sa halip na saan man. Sa ikalawang palapag ng Purple Star Tower, marami pa rin ang mga tao dito, at sila ay pangunahing mga disipulo ng Ji family sa Small Origin Core Realm. Hindi nagtagal ay dumating sina Zhao Feng at Jillian sa ikapitong palapag. Ang lilang ambon sa kanilang harapan ay parang tubig habang pinupuno nito ang buong dimensyon. May kabuuang 10 futon sa ikapitong palapag, at 6 sa mga ito ang nakuha na. Si Zhao Feng ay lubos na pamilyar sa isa sa kanila, si Ji Dengtian. Ang ikapitong palapag ng Purple Star Tower ay pinakaangkop para sa Void God Realm Emperors. Sabi ni Jillian, pagkatapos ay dumating sa isang futon. Kahit na ang kanyang lakas ay nalampasan na ang mga normal na Emperor, ang ikawalong palapag ay para sa Mystic Light Realm Sacred Lords. Maliban kung ang kaluluwa ni Jillian ay umabot sa antas ng isang sagradong Panginoon, hindi siya makakatagal kahit isang hininga sa ikawalong palapag. Alam ng lahat na pumasok sa Purple Star Tower ang prinsipyong ito. Ang makapal na lilang ambon sa hangin ay may epekto ng mga ilusyon at guni-guni, at ang epekto sa bawat palapag ay mas malakas kaysa sa huli. Ang ikawalong palapag ay nasa isang lugar na maaaring gumawa ng kahit na mga eksperto sa Sacred Lord na mahulog sa mga ilusyon. Ang isang maliit na Emperor ay halatang hindi maglalakas loob na umakyat. Hindi nagsalita si Zhao Feng, nakahanap lang siya ng futon. Gusto niyang subukan muna dito. Sa sandaling umupo si Zhao Feng sa futon, ganap na nagbago ang tanawin sa paligid niya. Ang walang limitasyong lilang ambon ay gumalaw sa paligid at nagsimulang mag-warp. Wala siyang makitang iba. Ang lilang ambon na ito ay tila kapangyarihan ng sarili kong kaluluwa at kontrolado ng aking soul intent. Agad na naramdaman ni Zhao Feng kung ano ang kakaiba sa Purple Star Tower. Ho! Ho! Ang soul intent ni Zhao Feng ay nagsimulang kontrolin ang ambon sa malapit, at isang purple maze palace na puno ng kidlat at hangin ay nabuo sa paligid ng Zhao Feng. Ito ay isang perpektong lugar para sa mga dalubhasa sa Dao of Illusion na muling likhain ang kanilang domain at ang kanilang little world. Pinuri ni Zhao Feng. Ang lugar na ito ay maaaring magkaroon ng kapangyarihan ng kaluluwa ng isang tao, na lubhang kapaki-pakinabang para sa mga nagsisikap na bumuo ng mga domain o makahanap ng mga bahid sa kanilang mga domain. Kasabay nito, naramdaman niya na ang ambon sa loob ng futon ay may malakas na epekto sa kaluluwa. Kahit na ang ambon na ito ay lumikha ng mga ilusyon at naglalagay ng presyon sa kanyang mental na enerhiya, ito ay talagang kapaki-pakinabang para sa pagdadalisay ng kaluluwa. Pinahusay muna ni Zhao Feng ang kanyang illusion domain dahil, kung posible, pinaplano ni Zhao Feng na gawing isa pang little world ang illusion domain. Kasabay nito, sinimulan ni Zhao Feng na linangin ang 10,000 Divine Thoughts Technique at ang Soul Recovery Divine Technique. Dahil malapit nang matapos ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique, ang bilis ng kanyang cultivation sa Soul Recovery Divine Technique ay napakabilis. Malapit na niyang subukan ang Soul Splitting Technique. Bakit gusto ni Zhao Feng na subukan ang isang mapanganib na pamamaraan ng kaluluwa na mayroon lamang isang antas?
May tatlong dahilan. Ang una ay ang mga makina ng Heaven's Legacy Race ay nagbigay sa soul-splitting technique ng napakataas na rating, at dahil ang God's Spiritual Eye ni Zhao Feng ay nagdadalubhasa sa pagsusuri, magagawa niyang maunawaan ito kahit gaano pa ito kahirap. Siya ay perpekto para dito. Pangalawa, ang mga benepisyong natanggap niya mula sa 10,000 Divine Thoughts technique lamang ay hindi mapag-aalinlanganan. Kung gayon gaano kalakas ang soul-splitting technique kung ang 10,000 Divine Thoughts technique ay isang foundational technique lang para paghandaan ito. Pangatlo, ang cultivation style ng soul-splitting technique ay ganap na nakaakit kay Zhao Feng, at ang problema ng God Eye ni Zhao Feng na nagtataboy sa Eye of Death ay malulutas. Nangangahulugan ito na, kung nilinang ni Zhao Feng ang soul-splitting technique at nagtagumpay, maaari niyang ilagay ang Eye of Death sa split of soul body. Si Zhao Feng ay hindi naniniwala na ang bagong kaluluwa ay naglalaman din ng God's Spiritual Eye. Naniniwala siya na ang kanyang God's Spiritual Eye ay kapareho ng iba pang 8 Great God Eyes, ito lang ang nag-iisang umiral sa mundo. Mabagal na lumipas ang oras, at sumapit ang tanghali. Iniwan ni Jilan ang kanyang futon at nakita si Zhao Feng na naglilinang pa rin habang nakapikit. Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay marahil ay umabot na sa antas ng isang Sacred Lord. Walang problema kung ilang araw siyang nagtatanim dito. Napabuntong hininga si Jilan. Kumuha siya ng mga halamang gamot na naglilinis ng kaluluwa at kinain ito bago bumalik sa kanyang futon. Hindi na malaya ni Jilan na ang bilis ng cultivation ni Zhao Feng ay mas mabilis kaysa dati. Sa ikalawang araw, pumunta si Jilan sa ika-6 na palapag at nagpahinga sandali bago bumalik sa ika-7 palapag. Si Zhao Feng ay nasa parehong estado tulad ng dati at hindi gumagalaw. Ang aking illusion maze domain ay halos perpekto. Si Zhao Feng ay lubos na nasisiyahan. Kung mas malakas ang domain ng isang tao, magiging mas maginhawa at malakas ang little world. Kasabay nito, pagkatapos ng paglinang dito sa loob ng 2 araw, ang kaluluwa ng Sacred Lord level ni Zhao Feng ay naging mas dalisay at mas pino. Higit pa riyan, nagsisimula ng mahubog ang ilang diskarte sa ilusyon na naisip ni Zhao Feng. Pinagsama niya ang Eye of Illusion at ang Purple Star Chaos upang mabuo ang Forbidden Illusion Lost World. Ang Forbidden Illusion Lost World ay hihilahin ang kaaway sa ilusyonaryong mundo na nilikha ni Zhao Feng, pagkatapos ay putulin ang lahat ng kanilang mga pandama upang maramdaman ng kaaway na ang lahat sa paligid nila ay totoo. Sa puntong ito, kung gagamitin niya ang Forbidden Illusion Lost World laban kay Jillian, mabibitag niya si Jillian sa isang mundo ng mga ilusyon sa loob ng ilang dosenang taon sa isang sulyap lang. Sa wakas ay hindi na nakapagpatuloy si Jillian sa ika-3 araw. Kung mananatili siya sa Purple Star Tower, magdudulot lamang ito ng hindi na mababawi na pinsala sa kanyang kaluluwa. Bigla ring iminulat ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at bumangon mula sa futon. Paano na? Oras na para umalis, tama ba? Ngumiti si Jillian at sinabing. Naniniwala siya na tiyak na naranasan ni Zhao Feng kung gaano kakaiba ang Purple Star Tower. Dahil ito ang unang beses niyang pumasok, malamang ay hindi siya maka-adapt dito at hindi rin siya makakatagal dito. Maaari kang umalis muna, sabi ni Zhao Feng habang patuloy siyang naglalakad. Anong ginagawa mo? Iyan ay ang pasukan sa ika-8 palapag. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ni Jillian. Si Zhao Feng ay nanatili sa ika-7 palapag ng 3 araw at ngayon ay nagpaplanong pumunta sa ika-8 palapag. Kailangang malaman ng isa na ang mga miyembro ng G family ay papasok lamang sa mas matataas na palapag sa kanilang pinakamahusay na kondisyon upang manatili doon ng mas matagal. Marahil gusto lang ni Zhao Feng na tingnan ang ika-8 palapag. Ngumiti si Jillian. Pagkatapos ng lahat, kapag umalis si Zhao Feng, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa Purple Star Tower. Maraming mga array sa labas ng pasukan sa ika-8 palapag, ngunit hindi sila naririto upang pigilan ang mga tao na pumasok. Sa halip, ginamit ang mga ito upang paghiwalayin ang makapal na lilang ambon. Dumaan si Zhao Feng sa hanay at pumasok sa ika-8 palapag. Kung nakikita ni Zhao Feng ang 5 talampakan sa kanyang harapan sa ika-7 palapag, 1 talampakan lang ang makikita ni Zhao Feng sa unahan niya sa ika-8 palapag. Kahit na ginamit niya ang transparency ability ng kaliwang mata niya, hindi niya makita ang buong sahig. Ang mga tanawin sa unahan ni Zhao Feng ay agad na nagsimulang maging magulo, na para bang isang grupo ng mga nangungulila at mabangis na hayop ang nakatago sa ambon. Tulad ng inaasahan, hindi ito simple.
Tuwang-tuwa si Zhao Feng at inilipat ang 10,000 Divine Thoughts Technique at ang kanyang Sacred Lord Soul Intent. Ang lahat ng nasa unahan niya ay agad na bumalik sa normal habang ito ay naging karagatan ng lilang ambon. Ang dahilan kung bakit naglakas loob si Zhao Feng na pumasok sa ikawalong palapag ay dahil napansin niya na napakadali ng paglilinang ng Soul Recovery Divine Technique sa Purple Star Tower. Higit pa rito, ang Soul Intent ni Zhao Feng ay umabot na sa antas ng isang Sacred Lord matagal na ang nakalipas, kaya ang ikawalong palapag ay magiging mas kapaki-pakinabang para sa kanya. Nakahanap si Zhao Feng ng futon at umupo. Sa sandaling ito, sina Jillian at Ji Chengming sa labas ng Purple Star Tower ay nagiging naiinip na ngayon. Nagsimula na ring umalis ang iba pang miyembro ng Ji family na nagbabalak manood ng magandang palabas. May biglang kumislap na ilaw sa ikawalong palapag ng Purple Star Tower. Agad na nanginig ang puso ng mga kalapit na disipulo nang huminto sila sa kanilang mga yapet. Mayroon lamang 9 na palapag sa Purple Star Tower, at ang bawat palapag ay magliliwanag lamang kung mayroong isang alagad na naglilinang doon. Ngayong may mahinang liwanag na nagmumula sa ikawalong palapag, ibig sabihin ay may naglilinang doon. Gayunpaman, iyon ang ikawalong palapag, isang lugar kung saan nilinang ng mga Sacred Lord. Nagliwanag ang ikawalong palapag. Maaaring ang kaluluwa ng ilang henyo ng Ji family ay umabot na sa antas ng isang Sacred Lord. Alam kong nasa loob pa si Ji Dengtian. Baka siya na. Nag-usap ang mga kalapit na miyembro ng Ji family sa isa't isa. Alam nila na walang Sacred Lord na nakapasok sa Purple Star Tower, kaya nahulaan nila na may ilang expert na naglilinang sa ikapitong palapag ang nakapasok at nakarating sa ikawalong palapag. Bilang pinakamalakas na quasi-Sacred Lord ng Ji family, si Ji Dengtian ang malamang na tao. Ano? Ji Dengtian. Naging malungkot ang ekspresyon ni Ji Chengming. Si Ji Dengtian ay talagang mas malakas kaysa sa kanya, kung hindi, ang lugar para makapasok sa paglilitis sa Crown Prince ay sa halip ay sa kanya. Si Ji Dengtian ay malamang na nakakuha ng ilang uri ng kapalaran mula sa paglilitis sa Crown Prince, at pagkatapos maglinang ng kaunti, nagawa niyang bumuo ng Sacred Lord Intent. Nagalit ito kay Ji Chengming. Sa kabutihang palad, walang makapagkumpirma kung si Ji Dengtian ba talaga ang nakalusot o kung puwersahan lang siyang pumasok sa ikawalong palapag. Baka sakaling mawala ang ilaw sa ikawalong palapag. Jilan. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Jillian at nasasabik siya. Nasaan si Zhao Feng? Hindi nagtagal ay nalaman ni Jillian na may mali. Hindi lumabas si Zhao Feng kasama si Jilan. Nasa loob pa siya. Simpleng sagot ni Jilan habang naglalakad sa gilid. Alam ni Jilan kung para saan sila naririto nang makita niya sina Jillian at Ji Chengming. Kalokohan, itong si Zhao Feng. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Jillian. Masasabi niya na pinaplano ni Jilan na hintayin si Zhao Feng na lumabas. King of Gods, Kabanata 1003. Pag-abot sa tuktok ng teknik. Matagal nang naghintay si Jilan sa ikapitong palapag ng Purple Star Tower bago naunawaan na si Zhao Feng ay hindi pumunta sa ikawalong palapag para lang tumingin sa paligid at sa halip ay doon talaga siya naglilinang. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, magiging disente sana kung makakatagal si Zhao Feng sa ikawalong palapag ng 6 na oras. Kailangang malaman ng isa na ang Sacred Lord Elders ng Ji family ay tatagal lamang ng 16 na oras kapag pumasok sila sa ikawalong palapag sa kanilang pinakamabuting kalagayan, at si Zhao Feng ay nanatili na sa ikapitong palapag sa loob ng 3 araw. Si Zhao Feng ang tanging tao sa ikawalong palapag. Ang mundo sa paligid ni Zhao Feng ay puno ng lilang ambon na kasing bigat ng putik. Nang gawin ni Zhao Feng ang ambon sa kanyang Illusion Maze Domain, tila nakikita niya kung ano ang magiging hitsura ng kanyang Illusion Maze Domain pagkatapos itong gawing Little World. Sa mga kakayahan ni Zhao Feng sa pagsusuri at sa tulong ng Purple Star Tower, agad na naunawaan ni Zhao Feng kung paano likhain ang kanyang Little World of Illusions. Kung tutuusin, naranasan na niyang gumawa ng Little World. Naabot ko na rin ang ikalimang antas ng Soul Recovery Divine Technique. Ramdam ni Zhao Feng ang kanyang nakakabaliw na bilis ng paglilinang. Ang pamamaraan ay may kabuoang 10 antas, ang unang 3 ay mga antas ng pundasyon, na nagawa ni Zhao Feng sa loob lamang ng isang gabi. Sa tulong ng Purple Star Tower, gumamit si Zhao Feng ng isa pang 3 araw upang maabot ang ikalimang antas. Napakabilis ng paglinang sa Soul Recovery Divine Technique sa ikawalong palapag ng Purple Star Tower. Siyempre,
nakatulong din ang pagkakaroon ng 10,000 Divine Thoughts Technique, na malapit nang maabot ang rurok nito. Pagkatapos ng lahat, ito ang pamamaraan na nauna sa Soul Recovery Divine Technique. Habang nilinang ni Zhao Fang ang dalawang teknik na iyon ng sabay-sabay, hinati rin niya ang isa pang bahagi ng kanyang kamalayan upang maunawaan ang ilan sa mga nilalaman sa mga aklat ng Sacred Lord Star Demon. Ang mga aklat mula sa tamang bookshelf ay naglalaman ng napakaraming kaalaman tungkol sa mga diskarte sa I-Bloodline, na ang ilan ay hindi pa naririnig ni Zhao Fang. Ang mga aklat na ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa pundasyon ni Zhao Fang, at pinalawak nila ang kanyang kaalaman. Sa hinaharap, maaari niyang pagbutihin ang kanyang mga diskarte at marahil ay lumikha ng isa sa kanyang sarili. Makalipas ang 6 na oras, nagsimulang magulo ang isip ni Zhao Fang. Agad na ginamit ni Zhao Fang ang Soul Recovery Divine Technique na sinimulan lang niyang linangin kamakailan lamang. Ang Soul Recovery Divine Technique ay karaniwang isang pamamaraan na nagpapalakas ng katawan para sa kaluluwa. Ang kaluluwa ni Zhao Fang ay agad na naging mas aktibo at malakas pagkatapos niyang i-circulate ang Soul Recovery Divine Technique. Ang gayong pagiging epektibo ay nagbigay ng takot kay Zhao Fang. Mukhang minaliit ko kung gaano kapaki-pakinabang ang Soul Recovery Divine Technique. Bulong ni Zhao Fang. Sa pagtaas ng aktibidad ng kanyang kaluluwa, nabawasan ang erosive power ng ikawalong palapag laban sa kanya. Makalipas ang 10 oras, naganap ang talakayan sa labas ng Purple Star Tower. Nakapagtagal sila ng 10 oras. Ang kaluluwa ng isang tao na kakaabot lang sa antas ng isang Sacred Lord ay maaaring tumagal ng ganoon katagal sa ikawalong palapag. Maaaring si Ji Dengtian ay nakakuha ng isang uri ng soul type na sikretong kayamanan sa Imperial Tombs. Hulaan ng mga miyembro ng Ji family. Ji Dengtian. Malungkot at puno ng galit ang ekspresyon ni Ji Chengming. Bagamat natalo siya kay Ji Dengtian sa mga laban para sa mga posisyon sa panahon ng paglilitis sa Crown Prince, determinado si Ji Chengming na malampasan si Ji Dengtian. Gayunpaman, nagawa ni Ji Dengtian na tumagal ng 10 oras sa ikawalong palapag ng Purple Star Tower, kaya nawalan siya ng tiwala. Habang nag-uusap ang lahat, lumabas si Ji Dengtian mula sa pasukan ng Purple Star Demon. Ano ang nangyayari? Bakit ang daming tao dito? Tumigil sandali si Ji Dengtian at sinundan ang tingin ng iba. Hindi naman ganoon kabihira na may tao sa ikawalong palapag, di ba? Medyo hindi nakainik si Ji Dengtian. Nang makita ng mga disipulo sa labas ng Purple Star Tower si Ji Dengtian na lumabas, agad na bamuka ang kanilang mga bibig. Ji Dengtian, di ba nasa ikawalong palapag ka? Bakit ka lumabas? Ngunit, ang ikawalong palapag-palapag ay nakailaw pa rin. Gulat na sabi ni Jillian at napasigaw sa puso niya nang makitang hindi pa kumukupas ang ilaw sa ikawalong palapag. Hindi ako pumasok sa ikawalong palapag. Bagamat kaya ko, hindi ko rin kayang tumagal ang oras na kinakailangan upang makagawa ng isang tasa ng tsaa. Umiling si Ji Dengtian. Kailangan pa niyang magsikap para tumagal sa ikawalong palapag. Nang marinig ang tugon ni Ji Dengtian, lahat ng naruroon ay nagsimulang maging nasa sabik muli. Hindi si Ji Dengtian. Kung gayon sino pa ang maaaring nasa ikawalong palapag? Sa pagkakaalala ko, walang ibang tao sa ikapitong palapag ang may kakayahan. Naging curious din si Ji Dengtian nang marinig niya ang sinasabi ng lahat. Walang eksperto sa Sacred Lord ang nakapasok sa Purple Star Tower nitong mga nakaraang araw, ngunit ang ikawalong palapag ng Purple Star Tower ay nagliwanag sa ilang kadahilanan. Sino ang nasa ikawalong palapag? Hindi maiwasan ng lahat na maging mas curious. Si Ji Lan ay lihim na tumawa ng mag-isa sa likod ng lahat ng iba pang nanonood na mga disipulo. Halatang hindi niya sasabihin sa kanila na si Zhao Fang ang nasa ikawalong palapag. Sa sandaling ito, dalawang matandang figure na may purple na buhok ang nakatayo sa bulwagan ng Sacred Lord Star Demon. Star Demon, sinabi mo na pinili ng ikawalong prinsipe na tumayo sa panig ng ikasyam na prinsipe. Nagulat ang isang elder na naka-purple. Hindi lang siya nagulat dito. Hindi niya inaasahan na ang 9th prince ay magiging crown prince sa unang lugar. Ang Sacred Lord Star Demon ay nagsasalita lamang tungkol sa mga mahahalagang isyu na nangyari sa paglilitis sa Crown Prince. Kailangan ko bang magsinungaling sa'yo? Ngumiti ang Sacred Lord Star Demon. Ang Zhao Fang na iyon ay talagang hindi simple. Pumasok pa nga siya sa ikawalong palapag ng Purple Star Tower. Sabi ng matanda na naka-purple sa mababang tono. Kahit ngayon,
Nagdududa pa rin siya kung paano nagawang ibalik ng Ninth Prince ang tubig sa isang Emperor at maging Crown Prince. 10 hours na ang nakalipas. Maaari ba siyang tumagal ng 16 na oras? Ang matanda sa kulay lila ay umaasa. Hihihi, ang kanyang kaluluwa ay hindi mas mahina kaysa sa mga normal na Sacred Lords. Nakangiting sabi ng Sacred Lord Star Demon. Maraming beses na siyang nakipag-ugnayan kay Zhao Feng at may kaunting alam tungkol sa kanya. Ibig mong sabihin ay maaari siyang tumagal ng higit sa 16 na oras. Muling nagulat ang matanda na naka-purple. Pusta tayo. Kung kaya niyang tumagal ng higit sa 20 oras, ibigay mo sa akin ang I-Bloodline Technique Book na nakuha mo noong nakaraan. Lumingon ang mga mata ni Sacred Lord Star Demon nang maging tuso ang kanyang tono. Sige, at kung matalo ka, ibibigay mo sa akin ang nakuha mo kay Zhao Feng. Sumang-ayon ang matanda na naka-purple matapos mag-alinlangan sandali. Ayon sa alam ng elder na naka-purple, ito ang unang pagkakataon ni Zhao Feng sa Purple Star Tower, at nanatili siya sa ikapituinggong palapag-palapag ng 3 araw bago pumasok sa ika-8 palapag. Tanging ang mga tao sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm ay maaaring tumagal ng higit sa 20 oras. Ito ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na tumaya. Higit pa rito, dahil na-browse ni Zhao Feng ang kanang bookshelf ng Sacred Lord Star Demon, tiyak na binigyan niya si Sacred Lord Star Demon ng isang bagay na nagpakilos sa kanyang puso. Kung gayon, paano kung maaari siyang magtagal o makapasok sa ika-9 na palapag? Biglang may naisip si Sacred Lord Star Demon at tumawa. Hahaha, Star Demon, tumatanda ka na. Kung makapasok siya sa ika-9 na palapag, ikaw na ang bahala sa G family. Hindi maiwasang mapangiti ng matanda na naka-purple. Kailangang malaman ng isa na ang pinakamababang kinakailangan upang makapasok sa ika-9 na palapag ay ang maging isang sagradong hari, at walang sino man mula sa pamilyang G ang nakapasok sa ika-9 na palapag sa halos 10,000 taon. Kahit ang matanda na naka-purple ay hindi alam kung ano ang ika-9 na palapag. Sige. Ikaw ang Grand Elder ng G family. Mahalaga ang sinasabi mo. Si Zhao Feng ay nanatili sa ika-8 palapag ng 12 oras na, at ang kanyang isip ay nagsimulang magulo muli. Ito ay walang silbi kahit na ay circulate niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique at ang Soul Recovery Divine Technique. Ang Purple Star Tower ay hindi masyadong nakakatulong para sa paglinang ng 10,000 Divine Thoughts Technique. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Isang hakbang na lang ang layo niya para maabot ang rurok ng 10,000 Divine Thoughts Technique. Bagamat ito ay isang hakbang lamang, ang hakbang na ito ang pinakamahirap. Kung ganoon ang kaso, kailangan kong gumamit ng kakaibang paraan. Nagpasya si Zhao Feng. Naglabas siya ng maraming kayamanan na nagpapadalisay sa kaluluwa mula sa Misty Spatial World at kinain ang mga ito. Agad na naging malinaw muli ang isip ni Zhao Feng, at nagsimula siyang ganap na iikot ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Ang isa ay nag-isip sa 6,000, 7,000, 8,000, 9,000. Hinati ni Zhao Feng ang kanyang mga iniisip at ginawa itong multitask. Kasabay nito, nilinang ni Zhao Feng ang 5 Elemental Wind Lightning Technique, hinigop ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning mula sa Demigod Head, pino ang kanyang Sacred Lightning Body, nilinang ang isang grupo ng mga diskarte sa labanan at ay Bloodline Techniques, at binasa ang ilang libo mga libro sa kanyang memorya. Hindi pa ganap na nahati ni Zhao Feng ang kanyang mga iniisip at ginamit ang mga ito sa kanilang buong lawak noon. Sa puntong ito, naramdaman ni Zhao Feng na parang mabibiyak ang kanyang ulo, ngunit sa kabutihang palad, ang mga surge ng kakaibang soul energy ay lumitaw mula sa mga kayamanang kinain niya, na nagpahinto sa pagguho ng purple na ambon at nakatulong sa pagpapagaling ng kanyang kaluluwa. Ang mga kayamanan ng kaluluwa na kanyang kinain ay napakabilis dahil gumagamit siya ng labis na enerhiya. Hindi nagtagal, ang enerhiya ng mga kayamanan ng kaluluwa na kanyang kinain ay ganap na nasisipsip, at ang tanawin sa paligid ni Zhao Feng ay nagsimulang magbago. Gayunpaman, sa isang tiyak na sandali, naging malinaw ang kamalayan ni Zhao Feng, at ang hindi komportable sa kanyang kaluluwa ay tuluyang nawala. Sa sandaling ito, ang mundo sa paligid ni Zhao Feng ay naging normal muli. Naabot ko na ang rurok ng 10,000 Divine Thoughts Technique, at ang soul intent ko ay papalapit na sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Hindi niya inaasahan na ang 10,000 Divine Thoughts Technique,
nauna niyang nakuha mula kay Master Duan Moching pabalik sa True Martial Sacred Land, ay magbibigay daan kay Zhao Feng na linangin ang kanyang soul intent sa ganoong antas. Pinatunayan nito kung gaano kahalaga ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Matapos maabot ang rurok ng 10,000 Divine Thoughts Technique, mas nakatuon si Zhao Feng sa Soul Recovery Divine Technique. Pakiramdam niya ay lalo pang tumaas ang kanyang cultivation. Higit pa rito, ang pagbuti sa kanyang soul intent ay nangangahulugan na ang kanyang pagtutol laban sa ikasyam na palapag ay magiging mas malakas. Nangangahulugan ito na maaaring tumagal si Zhao Feng sa sahig na ito. Nagkagulo sa labas ng Purple Star Tower. 16 na oras na ang nakalipas, ngunit ang ikawalong palapag ay maliwanag pa rin. Imposible ito. May mali ba sa Purple Star Tower? Baka walang tao sa ikawalong palapag. Baka may nangyaring mali sa Purple Star Tower. Ang mga nasa labas ay hindi naniniwala na ang isang tao ay maaaring tumagal ng ganito katagal sa ikawalong palapag kung ang kanilang kaluluwa ay nakarating lamang sa antas ng isang sagradong Panginoon. Ji Dengtian, kilala mo ba kung sino ito? Tanong ni Ji Chengming. Agad na naisip ni Ji Dengtian ang iba pa na nasa ikapitong palapag. Kilala niya silang lahat, at nandoon pa rin ang lahat nang umalis siya. Hindi ako sigurado. Walang sino man mula sa ikapitong palapag ang dapat na makapasok sa ikawalong palapag. Sabi ni Ji Dengtian na may malungkot na ekspresyon. Ito ay hindi posible. Kahit si Jilan ay hindi makapaniwala. May nangyari ba kay Zhao Feng? Paanong ang isang tao ay manatili doon ng ganoon katagal? Napukaw din ng kaguluhan sa labas ng Purple Star Tower ang atensyon ng ilang Sacred Lords, pero hindi sila pumasok. Pinili nilang maghintay sa labas para sa sorpresang ito. Nagsimulang lumiwanag ang langit. 20 oras na ang lumipas, ngunit may lilang glow pa rin sa ikawalong palapag. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata sa loob ng Purple Star Tower. Kahit na nakultivate na niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique sa maximum, hindi siya makakatagal sa ikawalong palapag ng ganoon lang. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa kanyang Lightning Soul Body ay maaaring maalis ang lilang ambon na bumabagsak sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, hindi ito isang pangmatagalang plano dahil ang rate ng pagbawi ng kanyang God Tribulation Lightning ay hindi kasing bilis ng paggasta. Si Zhao Feng ay mayroon lamang 50% ng mga simbolo ng God Tribulation Lightning na natitira sa kanyang kaluluwa sa sandaling ito. Kaya ko pa naman magtagal. Hindi gustong sayangin ni Zhao Feng ang pagkakataong ito. Isang beses lang siya pinayagan ng Purple Star Token na makapasok. Nagtataka ako kung ano ito sa ikasyam na palapag. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na ma-curious. Kung kinuha niya ang lahat ng kanyang kakayahan at ang buong kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, maaaring makapasok siya sa ikasyam na palapag. Gayunpaman, kung mabaigo siya, maaaring kailanganin ni Zhao Feng na umalis kaagad sa tore. Sa wakas ay nakagawa ng desisyon si Zhao Feng pagkatapos pag-isipan ito. Hayaan mong masaksihan ko ang ikasyam na palapag ng Purple Star Tower. King of Gods, Kabanata 1004. Ang ikasyam na palapag. Higit 20 oras na ang nakakalipas. Ang Sacred Lord Star Demon ay may nasasabik na ekspresyon. Siya ay orihinal na 50% lamang ang sigurado na magagawa ito ni Zhao Feng. Hindi niya talaga inaasahan na magtatagal si Zhao Feng ng ganito katagal sa ikawalong palapag. Nangangahulugan ito na ang Sacred Lord Star Demon ay nanalo sa taya kasama ang Elder na naka-purple. Nasa ganoong kataas na antas ang karunungan ng batang ito sa kaluluwa. Natigilan ang matanda na naka-purple. Isa lang itong libro ng I-Bloodline Technique, at mainam na ibigay niya ito sa Sacred Lord Star Demon. Ang kritikal na punto ay nabigla nilang napagtanto kung gaano kalaki ang potensyal ni Zhao Feng. Ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa isang kababalaghang tulad nito ay nagdulot lamang ng mga benepisyo sa Ji family. Sa kabutihang palad, hindi niya inatake ang junior na ito para sa kapakanan ni Ji Lian, at sinundan niya ang kanyang pangalawang disipulo na si Ji Chengming kay Ji Lian, para walang anumang problema. Huwag mong kalimutan ang sinabi mo. Nagbabala ang Sacred Lord Star Demon habang nakatingin siya sa malayo. Sa tingin mo talaga makapasok siya sa ikasyam na palapag. Hindi mapigil ang mapangiti ng matanda na naka-purple. Hindi siya makapaniwala na makapasok si Zhao Feng sa ikasyam na palapag kahit na siya ay pinatay. Habang siya at ang Sacred Lord Star Demon ay parehong Grand Elder ng Ji family, mayroon siyang tunay na kapangyarihan sa Ji family.
Sa labas ng Purple Star Tower. 20 oras na ang nakalipas. Kahit na ang soul intent ng isang tao ay talagang umabot sa antas ng Sacred Lord, hindi sila makakatagal doon. Pupunta ako upang tingnan. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Jideng Tian ang kuryosidad sa kanyang puso. Hindi niya alam kung kailan lumitaw ang isang prodigy na tulad nito sa Ji family. Pagkatapos sabihin iyon, gumugol si Jideng Tian ng maraming kontribusyon upang makapasok muli sa Purple Star Tower. Kailangan lang nating maghintay dito para kay Zhao Fang. Sabi ni Ji Chengming sa mababang tono. Naubos na niya ang lahat ng puntos ng kontribusyon ng kanyang pamilya noong lumahok si Jideng Tian sa paglilitis sa Crown Prince, kaya hindi siya makapasok kahit na gusto niya. Sige. Hindi natin hahayaang tumakas si Zhao Fang. Pumayag naman si Jillian. Ang ibang mga alagad sa labas ng Purple Star Tower ay pinili din na manatili. Pagkatapos ng lahat, hindi sulit na gugulin ang lahat ng kanilang mga kontribusyon na puntos para lamang makita kung sino ito kapag ang taong iyon ay tiyak na lalabas sa kalaunan. Sa loob ng Purple Star Tower, narating ni Zhao Fang ang pasukan sa ika-9 na palapag at naglakad pasulong ng ilang hakbang. Sa itaas ko ay nasa loob ng ika-9 na palapag. Tumangala si Zhao Fang. Ang makapal na lilang ambon ay nakasalansan sa hangin na parang putik. Isang linya ng mga salita ang inukit sa dingding sa gilid ng daanan. Ang mga taong hindi sapat ang taas ng pagtatanim ay maaaring mawalan kaagad ng malay at hindi na makabalik. Sa hitsura nito, hindi lang si Zhao Fang ang na-curious, kaya kailangan nilang maglagay ng babala. Boom! Ho! Biglang umalangaw-ngaw ang soul intent ni Zhao Fang, at ang kalapit na purple mist ay agad na itinulak sa isang tabi. Kasabay nito, inilipat ni Zhao Fang ang 10,000 Divine Thoughts Technique at kinokontrol ang kanyang kapangyarihan ng mas tumpak, na humaharang sa purple na ambon sa paglapit sa kanya. Ang Soul Recovery Divine Technique ay kapansin-pansing napataas din ang depensa at katatagan ng kaluluwa ni Zhao Fang laban sa purple na ambon. Bam! Pumasok si Zhao Fang sa ika-9 na palapag, at ang walang limitasyong purple na ambon ay agad na durog patungo kay Zhao Fang na parang gusto siyang lunurin. Sa loob ng kalahating hininga, ang soul intent ni Zhao Fang ay nadurog at nawalan ng hugis. Futon. Lumipat si Zhao Fang patungo sa futon na pinakamalapit sa kanya. Boom! Ang soul intent ni Zhao Fang ay nadurog pabalik sa kanyang kaluluwa, at ang purple na ambon ay agad na bumaha patungo sa kanyang kaluluwa. Boom! Agad na ipinalibot ni Zhao Fang ang God Tribulation Lightning sa loob ng kanyang Lightning Soul Body. Mahigit 1,000 simbolo ang agad na kumurap at naglabas ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Boom! Shoo! Shoo! Maraming lilang ambon na pumipiga sa ibabaw ng kaluluwa ni Zhao Fang ay agad na nawasak ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Nabawasan ang pressure kay Zhao Fang, at gumawa siya ng isa pang hakbang. Weng! Isang mahinang gintong liwanag ang kumalat sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Matapos gamitin ang light transparency and dispersion, naging malinaw ang paningin ni Zhao Fang at nakikita ang lahat. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na mapanatili ang isang malay-tao na estado. Ang distansya sa pagitan ni Zhao Fang at ng futon na pinakamalapit sa kanya ay nagiging mas maikli. Baka ma-disperse ko itong purple mist. Biglang naisip si Zhao Fang, ngunit napakaraming purple na ambon sa ika-9 na palapag. Tila nagkatotoo ito at lumipat sa buong dimensyon. Higit pa rito, ang istruktura ng mga atomo ng purple mist ay napakasalimuot. Ang pagpapakalat nito ay hindi masyadong makatotohanan. Ngunit marahil ay maaari akong gumamit ng ibang paraan upang ikalat ito. May naisip si Zhao Fang sa kanyang isipan. Noong nakaraan, ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kakayahan sa disintegrasyon bilang isang linya, ngunit hindi ito limitado sa iyon lang. Ito ay tulad ng anumang iba pang pamamaraan. Ang pangunahing punto ay kung paano ito ginamit ng gumagamit. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay biglang naglabas ng malabong gininto ang ripple na umikot sa hangin at pagkatapos ay bumuo ng malabong gintong harang sa paligid ni Zhao Fang. Ho! Ang bahagi ng lilang ambon na dumaan sa malabong gininto ang hadlang ay nagkalat, na nagpababa ng kapangyarihan nito. Bam! Bam! Biglang sumulong si Zhao Fang ng isa pang 2 hakbang at diretsyong tumayo sa futon. Isang malabong lilang liwanag ang agad na kumislap mula sa ika-9 na palapag. Gayunpaman, dahil tumapak si Zhao Fang sa futon, nangangahulugan iyon na siya ngayon ay itinuturing na naglilinang,
kaya't lumakas ang puwersa ng lilang ambon. Maghintay ka. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay kumikinang na may gininto ang kulay habang ang isang ripple ng gintong liwanag ay lumitaw at pinalibutan si Zhao Fang. Ang hindi mabilang na mga simbolo ng God Tribulation Lightning sa kaluluwa ni Zhao Fang ay nanginginig at ganap na pinakawalan ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Sa sandaling ito, ginamit ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang mga nakatagong card, at ginamit niya ang mga ito sa kanilang limitasyon. Boom! Ang malabong gininto ang barrier sa paligid ng katawan ni Zhao Fang ay nawala, at ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning sa loob ng kanyang Lightning Soul Body ay nagsimulang maglaho. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique at Soul Recovery Divine Technique ay naging inutil din. Nakatayo lang si Zhao Fang sa futon ng 3 hininga. Umalis. Malinaw pa rin ang kamalayan ni Zhao Fang. Bagamat maaari siyang tumagal ng isa pang hininga, mawawalan siya ng pagtutol pagkatapos at maaaring hindi na siya makababa. Naglabas si Zhao Fang ng surge ng Wind Lightning True Yuan at agad na umangkas patungo sa entrance at pabalik sa ikawalong palapag. Gayunpaman, dahil naabot na ni Zhao Fang ang limitasyon sa bawat aspeto, wala na siyang kakayahang labanan ang purple na ambon. Sa makatuwid, nagsimulang maging malabo ang kanyang kamalayan kahit na nahawakan niya ang lilang ambon ng ikawalong palapag. Boom! Mabilis na lumipad si Zhao Fang sa ikawalong palapag at bumaba ng hagdan patungo sa ikapitong palapag ng Purple Star Tower. Ang ikapitong palapag ay pinakaangkop para sa mga emperor na pagyamanin. Sa wakas ay nagpakawala ng hininga si Zhao Fang pagkarating sa ikapitong palapag. Hanggat may natitira siyang isang piraso ng soul intent, sapat na iyon para manatili siya rito ng ligtas. Zhao Fang. Nakita ni Ji Dengtian si Zhao Fang na umaakyat mula sa ikawalong palapag at agad siyang nataranta. Hindi ito isang disipulo ng Ji family, si Zhao Fang ang naglilinang sa ikawalong palapag. Walang pakialam si Zhao Fang kay Ji Dengtian. Si Zhao Fang ay kumain ng ilang mahalagang material ng soul, pagkatapos ay nagsimulang gumamit ng Soul Recovery Divine Technique para mabawi ang mga pinsala sa kanyang kaluluwa. Tuktok sa ika-6 na antas ng Soul Recovery Divine Technique. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na ipakita ang isang mahinang ngiti. Sa hitsura nito, sulit na pumasok sa ika-9 na palapag. Zhao Fang, hindi ko inaasahan na makakatagal ka sa ikawalong palapag. Sa wakas ay nagsalita si Ji Dengtian. Kung si Zhao Fang ang naglilinang sa ikawalong palapag, naging maliwanag ang lahat. Ang pagpapakita ni Zhao Fang sa panahon ng paglilitis sa Crown Prince ay napakaganda, kaya hindi masyadong nabigla si Ji Dengtian sa maaaring gawin ni Zhao Fang dito. Ang Purple Star Tower ng Ji family ay talagang naaayon sa pangalan nito. Pinuri ni Zhao Fang. Sa kasamaang palad, isang beses lang niya magagamit ang Purple Star Token. Zhao Fang, bumalik ka at magpahinga. Ang pananatili sa ikawalong palapag ng napakatagal sa iyong unang pagsubok ay madaling nalampasan ang mga normal na Sacred Lords. Nakikita ni Ji Dengtian kung gaano kaina si Zhao Fang. Kung si Zhao Fang ay bumaba mula sa ikawalong palapag at ganap na maayos, kung gayon ay magkakaroon ng mali. Dahan-daang hinigop ni Zhao Fang ang enerhiya ng gamot at inilipat ang Soul Recovery Divine Technique habang dahan-daang umalis sa Purple Star Tower. Pinili ni Ji Dengtian na manatili sa ikapitong palapag. Total marami na siyang naigastos na puntos ng kontribusyon sa pamilya para makapasok, kaya sayang ang pag-alis ngayon. Sa labas ng Purple Star Tower. Ayos lang ba ang mata ko? Nagliwanag ba ang ilaw sa ika-9 na palapag ng Purple Star Tower? Paano ito posible? Ang isang tao mula sa Ji family ay maaaring magtanim sa ika-9 na palapag. May problema ba sa Purple Star Tower? Matagal na natulala ang mga manunood bago nagsimulang mag-usap sa isa't isa. Kailangang malaman ng isa na ang ika-9 na palapag ng Purple Star Tower ay isang lugar kung saan nilinang ng mga Sacred Kings. Ang ika-9 na palapag ng Purple Star Tower ay hindi umiilaw sa loob ng 10,000 taon, ngunit saglit itong kumurap. Bagamat saglit lang, daig pa ang gulat na dala nito sa 20 oras sa ikawalong palapag. Ito. Dapat ba nating sabihin sa aking lolo? Napagtanto ni Jillian na malamang na hindi simple ang isyong ito. Sa sandaling ito lumitaw si Zhao Fang sa tabi ng pasukan sa Purple Star Tower. Ji Chengming, si Zhao Fang iyon. Agad na itinapon ni Jillian sa kanyang isipan ang lahat ng naiisip niya. Hihihi, ang isang maliit na emperor ay nagawang maging mahina pagkatapos pumasok sa Purple Star Tower sa unang pagkakataon.
hindi mapigilan ni Ji Chengming na mapangiti habang nakatingin kay Zhao Fang. Zhao Fang, hindi ako makapaniwala na nagawa mong magtago sa Purple Star Tower ng napakatagal. Agad na humakbang si Jillian at nagpakita ng mabangis na tingin. Sa pagtulong sa kanya ni Ji Chengming, hindi siya naniniwala na hindi niya kayang pangalagaan si Zhao Fang. Nagising si Jillian mula sa kanyang pagkagulat matapos makita si Zhao Fang. Bagamat hindi siya naniniwala, alam niya na si Zhao Fang ang tanging tao na posibleng pumasok sa ikasyam na palapag ng Purple Star Tower. Mula sa kasalukuyang hitsura ni Zhao Fang, tila siya ay napakahina, na magiging makabuluhan kung siya ay pumasok sa ikasyam na palapag. Si Zhao Fang pa rin kaya ang kakampi ni Ji Chengming ngayon. Agad na nagsiksikan ang mga kalapit na disipulo ng Ji family. Matagal na silang naghintay at hindi pa rin alam kung sino ang cultivator sa ikawalong palapag, kaya medyo magandang entertainment ito para magpalipas ng oras. Zhao Fang, kung kaya mo akong takasan ng 3 suntok, pakakawalan na kita. Tumingin si Ji Chengming mula sa itaas at nagsalita sa mapanghamak na tono. Ayaw niyang makilala sa pambubuli sa binata, kaya sinabi niya ang mga salitang ito. Bagamat 3 galaw lang ito, gagamitin ni Ji Chengming ang kanyang buong kapangyarihan, na magiging sapat na para hilingin ni Zhao Fang ang kamatayan sa halip. Umalis ka, wala akong panahon. Tinitigan ni Zhao Fang ang dalawang agresibo ng walang pasensya. Kakalabas lang niya ng Purple Star Tower at kailangan niyang magpahinga. Wala siyang oras para dito. Tatanggihan mo ang isang toast para sa isang forfeit. Si Ji Chengming ay may mabangis na ekspresyon. Hindi niya akalain na ganito pala kalamag, mayabang, at walang galang ang junior na ito sa kanya. Weng! Biglang kumislap ang mga mata ni Ji Chengming na may lilang liwanag. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang gininto ang mata ni Zhao Fang ay nag-scan sa ibabaw nila at naglabas ng nakamamanghang pag-akyat ng eye intent, na pagkatapos ay agad ding nawala. Ang lahat sa paligid ng Purple Star Tower ay naging patay na tahimik. Sa isang iglap ngayon lang, ang eye intent na pinakawalan ni Zhao Fang ay nagpang-inag sa kanilang mga eye bloodlines, at ang kanilang mga kaluluwa ay parang dinudurog sila ng isang bundok. Natarante sina Jillian at Ji Chengming. Nanlalabo ang kanilang mga mata nang mahulog sila sa isang ilusyon.